kung kulto sila, problema na nila yon. Alam mo, may mga kulto si Duterte na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA, sasambahin pa rin nila eh. Hindi ko problema yon, problema nila yon. Pero yung mga taong bukas pa ang pag-iisip, mga Pilipinong ganon, yun ang gusto nating mamulat. Kasi yun may pag-asa pa yun. Yung mga kulto na yung paniniwala kay Duterte, wala na akong magagawa po doon. Nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. Pero ngayon, nandito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila. Sir, vindicated after everything, nahusgahan kayo na parang nagbibigay kayo ng fake na documents after everything. Totoo naman pala. Nakablak na yung 18 transactions are Yung personal vindication kasi sa akin, insignificant yun eh. Kasi malaking damage ang nagawa ng mga Duterte sa bayan natin. So kahit na I was proven correct later on, pero the past 10 years, grabe na yung nangyari. At marami nang namatay na perwisyo at nanakawan dito sa ating bayan. So sana lang sa susunod konting tiwala naman kasi hindi naman ako gumagawa lang ng kwento. Ito po ay tungkulin ko sa bayan simula pa noong 2003 ginagawa na namin to. Hindi po kami nag-iimbento ng kwento. Sen, may mga, of course, people of the Duterte camp or the Duterte supporters are still going to discredit you sa mga ebidensya na lalo na may isang lumabas lang ngayon sa social media na yung SM lang ng testimony niyo na sinasabi nila nagbukas naman daw yung mall ng September 2012 pero you said na yung bank daw nagkaroon deposit ng 2011 even before the branch was still created. Yung BDO SM lang yung 100 million yung sinasabing nag-deposit daw sa BDO sa SM na ng 100 Alam nyo, lahat nakita nyo naman kinumpirma lahat nung AMLAC. Di ba? Hindi ko naman ginawa yan eh. Ba't ko imbentohin yan? Di ba? Sila, kung kulto sila, problema na nila yon. Alam mo, may mga kulto si Duterte na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA, sasambahin pa rin nila eh. Hindi ko problema yon, problema nila yon. Pero yung mga taong bukas pa ang pag-iisip, mga Pilipinong ganon, yun ang gusto nating mamulat. Kasi yun may pag-asa pa yon. Yung mga kulto na yung paniniwala kay Duterte, wala na akong magagawa po doon. Sir, can you give us more details about Joseph Dimesa? Nabanggit ko kanina. Sino po siya? Buhay ko ba si Joseph Dimesa? Hindi ko na po siya na follow up kasi importante po is yung mga dokumento kung totoo yun and eventually nakumpirma namin at ito nga kinumpirma pa na AMLAC. So yun po importante. Paano kayo sir nalapitan? I mean, sabi niyo sir tinawagan niya kayo. Paano sir nag-start yung connection? Ando doon po sa affidavit, nag-walk-in doon sa headquarters namin sa Magdalo sa Quezon City. Tapos nag-binet initially nung staff namin. Tapos eventually ni-set up yung meeting. Tinignan ko. So yun, chinek namin yung mga dokumento after. Yun po yun. So parang same siya kay Madriana sir na malapit din sa pamilya Duterte. Yun ang claim niya. No. Malapit siya sa isang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Yun ang sinabi ko sa Patuloy pa ba yung connection nila kay Sammy Koy or I believe so. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kasi hanggang sa dulo ng termino ni Duterte ay nagpapaluwal siya ng pera. Ando doon po yun sa nireport ko.
kasama sa sinabit ko pong dokumento at kasama dun sa kinumpirma ng AMLAC po yung kanina. Yes, opo. Opo. Sen, last na lang siguro, Yes. how important is your testimony para mawala sa pwesto si Vice President Sara? Ito na, nakita niya natin, na kumpirma na ng AMLAC, bilyon-bilyon ng pera, tapos bukod doon, sila tumatanggap sa drug lord. Ngayon, bahala na yung taong bayan kung magpapakakulto sila o maghanap naman tayo na maayos sa Diyos. Di ba? Maghanap tayo ng leader na maayos sa Diyos, hindi yung ganyan. Maraming pagpipilian eh. Di ba? Ay bukod pa rin sa ganyan. Buti nga, hindi na pinag-usapan yun. May tama pa sa utak. Si Sara, sabi ko, ano ba naman yun? Tayo, alam natin, marunong tayo mangilatis ng tao. Alam natin kung sino yung nasa tamang pag-iisip o hindi. Yun po yun. Presidente ba siya? Possible bumalik yung mga drug lords? Oo naman. Drug lord, gambling lord, focus. Nakita nyo yung mga ahente ng Chinese. Papasok lahat yun dito. So yun lang po ang apila natin. Hindi po tayo gumagawa, hindi po kami gumagawa ng ebidensya at kwento. Minumulat po namin kayo dito. So sana po ay nagawa po natin yun ngayong araw na to. So, kung continue sa relationship nila, anong kapalit ng payout? Hanggang ngayon nakaka-receive pa niya. Hindi, si Duterte, partner siya nila Michael Yang Sami Uy simula pa noong 2001. Sila ang nagpalaganap ng kartel sa Davao. Yung binabanata nila, pinapatay nila yung mga kompetensya nila. Kaya na-control nila yung droga sa Davao. Tapos, doon nagkaroon pagkakataon sa national na yung na-centralize nila yung na-monopolize nila yung illegal drug trade. Sila na, kaya tunay-tunelada na yung pumapasok sa customs na. Yung mga shabu laboratory na mga maliliit na hindi kanila, binasag nila, kasi kompetensya yon. Yung supply kanila na, diretso na sa customs. Until now, sir. Wala na sila sa pwesto. Di ba pinaguhuli na ni President Marcos yun, yung mga general. Kaya nga nahinto yan. Makita nyo, nung panahon lang ni Duterte, nagkaroon ng tunay-tuneladang importation ng shabu sa Pilipinas. Ngayon wala na. Kasi nga, kasabot nila. Customs, lahat. Ganun. Sa ABLAC report, sinabi na sila Vice President suspected of drug trafficking, malversation graph. How do you respond to that? How do you interpret that? Yung finding na yun ng ABLAC that she is being suspected of this crime? Eh di, yes. Yun na po yun. Magandang confirmation yun doon sa aking mga allegations. Yun po yun. Sir, may iba lang po tayo. Sinabi kanina na AMLAC. Sa report, nandun doon. So yun. Sir, may iba lang po tayo ng konti. Of course, pa-soundbite lang po kasi sinabi na po ni Mayor Lenin Robredo na hindi raw po siya tatakbo sa national position. So, ano pong inyong reaction po doon? Are you open to, sino po ang dapat maging alternative ng opposition po? Sa akin, Sir, okay, na yung grupo namin, yung Magdalo, na nakilakis na namin yung mga prospective candidates, sa ngayon, ang nais namin itulak sa pagka-presidente ay si Senator Risa Hontiveros. So nasa sa kanya yung kwalifikasyon at talagang tumitindig, lumalaban. Kumaga paglalabang ka ni Senator Risa. Yun nga ang comparison kay Mayor Lenny. Both of them are good public servants. Pero ang kaibahan nila, si Mayor Lenny, ipaglalaban mo eh. Pero si Senator Risa, ipaglalaban ka. Yun po yun. nag-usap na po ba kayo ni Senator Risa or are you convincing her? Well, tuloy-tuloy kami nag-uusap. Tuloy-tuloy po kami nag-uusap. Walang epekto position yung nag-attract na ni Jeremy? Siyempre, mas maganda nito, ang gawin ni Mayor Lenny, kung ayaw niya nang tumakbo, i-endorso na lang niya either si Senator Bam or si Senator Risa para talagang malipat sa kanila yung suporta ni Mayor Lenny. Kung maaalala mo, itong bank waiver na ito, it pertains to the former president. Yung dami To account former daw. President Rodrigo Duterte, no? Na di umano, ipinag-open siya ng account, tapos he just signed all the checks
blank, no? Oo, oo. Ito yung naging subject matter ng waiver niya na wine-waive niya yung karapatan niya under the bank secrecy law so that the Justice Committee or anyone can look into Okay. that bank account to prove his allegations. Okay. Kaya lang, Igan, Connie, parang hindi naman ito tungkol sa Yun na Vice nga. Presidente. Ah, So, pero may binabanggit din si Senator Trillanes na joint account. Baka masama ba yon? Hindi Well, naman. kung ka-join dyan si VP, ang ating Vice Presidente, then there will be no issue, no question about that. Okay. Definitely, pwede siyang i-consider for the purpose of this investigation, no? Opo. But again, the decision will come from the majority of the justice members. Hindi ko naman totally ninigate yung allegations about the account allegedly opened by the former president for Ramil Madriaga, no? Sapagkat I understand that one of the purposes of Ramil Madriaga in including this allegation is to show his close association Sa pamilya. Okay. to the Duterte family, Okay. no, na pinagtitiwalaan siya ng ganito katitinding mga transaksyon o bagay, no? So it will depend on the endorser. And I understand that's Congresswoman Laila De Lima for the Sabalia complaint and Bishop Abante and DS Paulo Ortega for Cabrera complaint. If they will be including this allegation for the purpose of determining probable cause, in support of the determination of probable cause, and whether they will be pursuing looking into this account, no? To check kung talaga bang may inopen ang former president under the name of Ramil Madriaga. Okay, just to clarify din, ma'am, yung sa inyo sa AMLA AMLC lang ang kumbaga reports. Pero pagdating po sa Senado, kung magkakaroon nga talaga at magpo-proceed sa impeachment doon, pwede na ang bank records at patawag po yung mga miyembro syempre nung bangko. Alam mo, even during this time, no, we are of the belief that this is an impeachment case already. No? Opo. That is in line with the Francisco ruling and the Duterte versus House of Representatives jurisprudence na nung ma-refer, the process of initiation was completed. No? Okay. Kaya lang from our end, we wanted to be as cautious as possible. That's why we are confining the determination of probable cause to the AMLA report instead of issuing subpoena against the bank for the purpose of production of bank records, no? Okay. Pero pagdating sa trial, Opo. that is before the Senate, I think that there is no issue. Okay. It is Ayan, okay. certain and absolute that they can, They can. legally look into the bank accounts of the impeachable official. All right. Oo. Apektado ba kayo ng mga komentaryo, pagpuna na moro-moro ang House Committee on Justice? Scripted po ang napapanood nila sa direksyong ito, Congresswoman? Igan, anticipated natin yan no? Na they will be asserting a lot of negative things with respect to the impeachment proceeding before the Justice Committee. Opo. Pero kami, Igan, sa Justice, isa lang yung focus namin Oo. This is a constitutional duty that we really have to face. Opo. So regardless of natutuwa ba sila o hindi, we are mandated by the Constitution to move forward, no? For as Opo. long as walang TRO, tuloy-tuloy lang po ang clarificatory hearing sa Justice Committee. Pero sa experience nyo po, talaga bang may mga witness or resource person na hindi tutugma yung kwento nila, na maki-question yung ilan sa mga binovolunteer na impormasyon? Wala sila talagang 100% na memorya po, Congresswoman? As I have experience, yes. No, Igan? So ang Oo. question na lang, yun bang inconsistency na yun, significant ba yun? Okay. Like for example, in this impeachment proceeding, nabanggit mo yung painting. Oo. Significant ba yung painting dun sa allegations of offenses? No? So that's the question. Okay. Anticipated yun na kahit papaano, mayroong mga inconsistencies. The only question is, significant Significant. ba yung inconsistency doon sa substance ng impeachment complaint? Wala yata sa konstitusyon na impeachable offense ang painting.
So it Ah. will depend on the justice members, Igan. No, Ah, at sabagay. the end of the day, it will be the exclusive judgment of the justice members to say whether or not, on the basis of those presented before the Justice Committee, may probable cause ba Okay. o wala. Open pa rin ang invitation ni VP Sara to attend the hearing? Definitely. Hanggat hindi natatapos ang proceeding, we are extending the continuing opportunity to the Vice President to present her evidence through the justice members. No? All right. Okay. Marami pong Congresswoman, salamat.